Good morning mga par. At ngayong araw na to, meron akong papakita sa inyo na bago akong natutunan. Actually, dalawang klase ng pag-e-edit. Pero bago yun, kumuha muna tayo ng kape. Yan lang yan par. Tapos lalagyan lang natin ng tubig. Yan, ganun lang yan kasi concentrate yan eh. Hindi na natin kailangan lagyan ng kung ano-ano par. Yung unang-una kong gusto kong subukan na edit is yung edit ng millennial. And yung pangalawa, ito yung tinatawag ko na edit ng Gen Zs. Medyo warning, gusto ko lang kayong warningan ng konti kasi pag yung edit ng Gen Z yung papanoorin mo, medyo nakakahilo. Hindi ko naman papaikutin yung camera par. Nasabi ko lang is yung edit nila kakaiba sa edit ng millennial. Kasi feeling ko yung edit ng millennial is napakasimple lang eh. Yung edit ng Gen Z is napakadaming transitions, tapos background music, tapos paiba-iba ng locations, or ang dami nangyayari sa video, hindi mo maintindihan or maguguluhan ka sa nangyayari. Hindi ko naman sinasabing intentional yun or wala silang parang some sort of like storytelling sa mga videos nila. Pero ito lang yung napansin ko. Kaya panoorin nyo na lang. Gagawin ko na lang edit. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng footage, pero try natin. Itong simula na to, ito yung edit ng millennial. Ganito lang mag-edit yung millennial. Or, pag-style lang natin ito ng mga couple of minutes para syempre naman, para merong minuto na tumatakbo. Paano ko mag-edit ng walang nangyayari, diba? So, ngayon, papakita ko muna tong aking magandang baby. Yan. Bebe, come here. Come here. Say hi to the camera. Have you eat? Have you eaten? Yeah? What did you eat? Oh my God, you're making a mess. Look. You go eat over there. Okay. So, yun nga no. Ganyan lang ang millennial par. Walang ganong nangyayari. Or yung parang normal lang na video. Yung talking heads. Di ba? Kasi kapag kapag ginawa natin Gen Z yung video na ginawa ko ngayon, putya, napakadami na nangyari par. Malilito ka na sa nangyari. Ako na nagsasabi sa'yo. Par, ito yung example ng Gen Z. Kung paano mag-edit yung Gen Z, ganito mangyayari par. Yan o, di ba? Nakakahilo yan, di ba? Yan, di ba? Hindi ko alam kung kayo nahilo o ako eh. Putang ina. Nahilo ako dun ah. Yo, yo, yo! What's up? Welcome back sa channel. Ngayon, kakain tayo sa labas pero hindi pa natin alam saan tayo kakain. Saan ba tayo dadalhin, Beb? Ha? Sabi mo sa kanila kung saan mo kami dadalhin. Maxine, say hi. Enzo. Wesley. Within her arms, if I could find me, picture perfect if it meant to be. It could be love or just a fantasy. Hey, I could get you on the phone. What do you want, Maxine? Ha?
Tell me what you want. What do you want? Show me. Huh? Cause I'm everything you need. If you're gonna be cool with it, girl, you should know I could be cool with it, taking it slow. We could be cool with it, that you should know. It's just me and you tonight, no one else that's on my mind. Hey, hey, you got me hanging in the safe zone. No, I can't even comprehend if I can defend my position. You can take your time, but hey, no reservation. And we'll start a coalition based on what you're feeling. And you call it love, call it lust, infatuation. I know it's tough to make a revelation of the things that are going on, the things that don't belong. We'll take it a step at a time, cause I'll always be stuck on your mind. I could get you on the phone, maybe even get you all alone, watching from the window on the street. Maybe even get you in the sheets now. You can tell me in your own what you want or maybe what you don't. You got everything I want, cause I'm everything you need. If you're gonna be cool. Nasaan na gusto mo, Beb? Ayan ba? Maganda ba yan? Itulog mo na. Which one did you like, Moxie? Ha? Yung ano? So yun no, kaya ako ginawa tong video na to kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung napansin ko. Hindi ko sinasabing mali yung pag-e-edit ng millennials or yung Gen Z. Ito lang yung napansin ko sa mga differences ng pag-e-edit nila. And as you know naman, nag-aaral pa akong mag-edit ng videos. So, marami akong pinapanood ng mga tutorials, mga content creator, iba-ibang content creator. And ayun lang yung napansin ko kapag 30s, above 30s na yung pinapanood kong content creator, yung videos nila, ang tendency is mas simple yung pagkaka-edit. Tsaka, nagigets mo kaagad yung message. Kapag Gen Z, yung content creator naman, is flashy yung videos, ang daming transitions, mga music nila, and ang daming nangyayari sa video. So, wala nag-i-stick sa akin kasi ano lang ako short term lang yung memory ko eh. So, hindi ko naalala yung mga nangyari. Kaya, pinagtitripan ko lang tong video na to. Kaya, yun. So, sa lahat po ng nanonood at nag-subscribe sa akin, salamat. Kahit na 50 lang tayo, milestone na po para sa akin yun. Salamat po. Thank you.